Ilang araw nang masama ang pakiramdam ng 37 anyos na delivery rider na si Ricardo. Dulot ito ng sunod-sunod na pag-ulan dahil sa habagat at bagyo nitong mga nakaraang linggo. 3 araw na kasi ako nataas ang lagnat. Baka duda ko na rin baka yun na yung leptos kasi lalusong ako sa baha. Tapos minsan natatalsikan sa mata. Minabuti niyang magpatingin agad sa doktor dahil nga may fast lane o mas mabilis na proseso sa bungad pa lang ng ospital, agad na diagnose si Ricardo na may leptospirosis at mabilis ding nabigyan ng paunang lunas at laboratory test. Mabilis yung serbisyo dito kasi nakikita agad yung Dahil sa pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis, personal na ininspeksyon ni Health Secretary Edwin Mercado ang mga pasilidad ng San Lazaro Hospital sa Maynila at tiniyak na sapat ang pagtugon dito ng kagawaran. Batay sa pinakahuling tala ng ospital, umabot na sa 155 ang kasalukuyang nakakonfine dahil sa leptospirosis. Hindi bababa sa 30 ang mga bata habang lagpas 100 naman ang matanda. Kadalasan sa mga na-admit at kasalukuyang nagpapagaling ay mga pasyenteng sakop ng age group na 19 hanggang 35 anyos. Sumampa na sa 300 ang kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital simula January 1 na siyang may pinakamaraming naitalang kaso nito sa bansa. 138 patients naman ang na-discharge na. So dahil nga nag-ulan ng mga nakaraang linggo, ngayon yung kasagsagan nung kumbaga yung incubation period ngayon nagmamanifest yung sakit. May sapat naman tayong mga gamit, kaya nga kami nagtayo din ng operation center dito sa ating Health Emergency Management Bureau. Kabi-kabila rin ang koordinasyon ng DOH sa mga accredited hospitals dito sa bansa. May 33 ospital na ang may special fast lanes para sa mga pasyenteng may mild symptoms, habang agad namang inirerekomendang malipat sa advanced facilities sa mga may malubhang kondisyon. Time is of the essence Dapat lalo na po pag nagmanifest na nagkakaroon na po ng problema sa bato, nagkakaroon po ng problema sa baga, ay agaran pong mahemodialyze at mabigyan po ng antibiotics. So mayroon naman pong triaging na ginagawa. Nagpatupad din ng mahigpit na tri-aging at protocol ng DOH kung sino ang mga pwedeng sa bahay nilang magpagaling, kailangan ng hospital admission o nangangailangan ng hemodialysis. Nanawagan din ng kalihim na pumunta muna sa mga pinakamalapit na rural health unit o barangay health center bago dumiretso sa mga ospital para rin hindi na mahirapan pang bumiyahe. Sheila Natividad, para sa Bayan.